Nag-schedule sana ng press con ngayon yung grupo ng mga retired generals at mga retired military officers na identified kay Duterte. Ngayon, nag-press con sana sila ngayon sa Club Filipino. Pararangalan sana nila yung tinatawag nilang Brave 18. Yan na yung kanilang paboritong ano ngayon. Brave 18 daw na mga bayani dahil matapang daw. Kaya ngayong araw, paparangalan sana nila retired General Romeo Pocis at ng grupong United People's Initiative. Yung grupong United People's Initiative, UPI, alam nyo naman kung anong grupo yan. Yung mga retired na mga generals at military officers na pro-Duterte sa pangunguna ni retired General Romeo Pocis, yung si retired Captain Baleros, yung si retired Captain Mitran. Yan yung mga ilan sa mga kilala natin dyan sa liderato ng grupo na yan. Nag-schedule sana sila ngayon ng press con doon sa Club Filipino. Yun, nakahanda na. Tingnan nyo yung mga upuan. Nakahanda na. Ano sana yung gagawin sa press con? Ipipresent sana yung 18 na tinatawag nilang mga brave, ex-Marines, paparangalan nila dahil sa katapangan ng mga ito. Ang problema, wala. Wala yung 18. Hindi sumipot. Ang paliwanag ng organizer ng press con, nagpaano na daw. Hindi naman daw sa nagtatago sila. Ano daw sila? Ano lang daw? Nagpapasiguro na daw kasi may threat na daw sa security nila. Kaya hindi na daw sumipot doon sa press con para parangalan sila. Pero pag pinatawag daw ng ombudsman o ng kongreso ay a-attend daw sila. Kaya lang ngayon daw hindi daw sisipot doon sa press con kasi nga ano daw, mayroon daw mga threat sa kanilang buhay. Wow, paniwalaan naman tayo. Paniwalaan naman tayo na ang totoo diyan, ako sa tingin ko, ano na sila? Nahihirapan na sila ngayon dahil lumalabas na yung totoo sa kanila. 6 pala sa kanila may mga kasong murders. Kumbaga, iniimbestigahan na ngayon. 6 sa 18 may kasong murder. Pagkatapos, yung iba pala doon, nakasabay ni Trillanes noong mga kudita noong panahon ni Gloria. Sabi ni Trillanes, yung isa dyan, kilala namin, kasama namin noon, nag-traitor pa nga sa amin eh. Kaya ano na ito mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, medyo itong grupo na ito ng 18 na ex-Marines, kaliwat kanan na ngayon ang kinakaharap nilang mga kaso. Kinasuhan na sila ni retired General Anyo. Kinasuhan na rin sila ni dating Senador Sonny Trillanes. At ngayon, naungkat na, 6 pala doon sa 18 na yon may mga kasong murder. Dito na ngayon masusubok yung paninindigan nila. Kaya lang, syempre, akala kasi nila, dahil siguro, sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, economic ang dahilan yan. Economic yan. Mukhang nahihirapan na sa buhay kasi nga wala na silang trabaho. Dati nagtatrabaho sila kay Saldico ay wala na. So ngayon siguro inalok sila ng tulong economic. Siguro binigyan ng panggasto sa pamilya. Kaya lang hindi naman yon. Kailangan nila ngayon panindigan yung mga sinasabi nila. Ang problema, marami silang mga sinabi na hindi naman totoo. Obvious naman na hindi totoo. Halimbawa, yung binayaran daw ni Trillanes yung mga ICC, obvious naman na hindi totoo yun. Pangalawa, si Laila de Lima daw, binigyan din daw nila ng mali-malitang pera. Milyon-milyon. Kaya rin yan. Hindi rin totoo yan. Kasi si Laila de Lima naging congresswoman lang, ngayon na lang na simula nitong June 30, 2025. Kaya, ngayon, nalalagay na sila sa alanganin. Parang katulad din yan ni Gutesa. Nung nalagay na sa alanganin, nagtago na. Ito ngayon, ganoon na rin ang nangyari. So parang alagutesa na naman to. Alagutesa na naman. Ito mga kabunyog, ang nangyayari dito sa grupong ito, tulad ni Gutesa, itong 18 na ex-Marines, nagtatago na rin. Nagtatago na.
Nag-alagutesa na itong 18 na ex-Marines. Hmm? Ano kasi yan eh, mahirap kasi yung mga sinasabi mo kung tinuturuan ka lang, ganitong sabihin mo, ganitong sabi. Ang mahirap kasi kung yung mga nakapaligid sa'yo may agenda eh. Oh. Ako sa tingin ko, totoo naman, mga bodyguards yan ni Saldico. Totoo din yan na mga ano yan, dating Marines, dating Army, talagang may background sila sa military. Dahil may background sila sa military, eh syempre yung mga transaksyon ni Saldico, mga ano yon, mga illegal, tapos maraming pera, bilyon ang pinag-uusapan, kailangan niya talaga ng mga ganyan na klase ng tao. Yung marunong sa may military background. Kaya sa tingin ko totoo 'yon. Ang problema lang kasi doon sa ex-Marines na 'yan, ah, marami na silang isiningit sa kanilang mga salaysay. Halimbawa, pinalabas nila na binigyan nila si Trillanes ng $2 million. Tapos binigyan daw ni Trillanes ng pera ang ICC. Ayun, malayong naman mangyari 'yon. Pero bakit nila kailangang sabihin 'yon? Ay siyempre ang nasa likod nila mga kampo ng Duterte, tinuturuan sila. Dapat masira ang ICC. Dapat yung kredibilidad ng mga prosecutors ng ICC at saka yung mga investigador ng ICC ay masira. Paano ngayon sisirain? Palabasin na yan ay bayad. Sinuhulan niya ni Trillanes. So yun yung kanilang ano doon. Kaya nga sabi ni dating Senador Sani Trillanes, assuming na talagang tumulong sila sa pag-secure doon sa ICC. Pangalawa, sabihin pa natin na alam nila yung pakikipag-usap nga ni Trillanes sa ICC. Hindi naman kinakaila ni Trillanes yun. Pero yung sabihin na nagbigay ng $2 million si Trillanes, ay wala na yun. Obvious na inano na yun. Kumbaga, dinagdagan na yung kwento. Dinagdagan na yung kwento. Yan yung ano dyan. Kaya lang ngayon, syempre, ano sila ni Trillanes, kinakasuhan na sila ni Trillanes. Imaginin mo, papalabasin na nagbigay si Trillanes ng pera doon sa mga ICC investigators. At ang ano na rin, doon din sa ICC, pati si Kaufman, gagamitin na rin itong mga sinabi ng mga ex-Marines na ito. Si Anyo, tingnan nyo si Anyo. Si retired General Anyo, dating opisyal yan sa panahon ni Duterte. Pag panahon ngayon ni PBBM, National Security Advisor. Sabi ni retired General Anyo, bakit nyo ako sasabihin na tumanggap ako ng mali-malitang pera? Sinisira nyo yung imahin ko. Matagal ako sa military, pinoprotektahan ko ang pangalan ko, hindi ko ito mapapalampas. Kaya kinasuhan din sila ni Anyo. Si Laila de Lima, sinabi rin nila na dinalhan daw nila ng mali-malita na naman na pera. Nung bandang huli, di naman daw malita. Paper bag na lang. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, naiipit na itong mga itong 18 na ex-Marines. Kaya sa ngayon, dapat sana umattend sila dyan sa na yan, dapat sana paparangalan yung 18 na brave ex-Marines daw na yan. Dapat sana paparangalan doon sa Club Filipino. Nitong grupo ng mga retired generals at retired military officers, sila retired General Pokis. Kaya lang hindi nga sumipot. Hindi sumipot na. Bakit hindi na sumipot? Ay ano na nung mga nakaraang araw, ano pa? Kumbaga, akala mo yung mga ex-Marines na yon, matatapang pa sila. Pero pag problema na kasi, kaya nyo ba talagang panindigan ang mga sinasabi nyo? Yan na yung usapin dyan. Kung yung sanang mga sinabi lang nila na totoo, ibig sabihin, halimbawa, nagdala sila ng pera kay Romualdez, nagdala sila ng pera kay nagdala sila ng pera kay Kimbo, nagdala sila ng pera kay JJ Suarez, yun, medyo malapit pa sa katotohanan yun. Kasi kung magkakagrupo nga sila Romualdez, Saldico, Suarez, Kimbo, pwede yun. Ang problema, marami na silang gustong ilaglag eh. Linalaglag na nila yung Makabayan Black, sila Arlene Brosas daw, sila Franz Castro. Wala na. Mahirap ng paniwalaan yun. Mahirap na. Kaya nasira na sila eh. So ngayon, tambak na yung kaso nila. Dahil tambak na yung kaso nila, nagtatago na sila ngayon. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dyan sa tinatawag ng mga DDS na Brave 18.
Kaya yung sinasabing Brave 18 hindi na sumipot ngayong araw. Ha? Wala na. Ha? Hindi na sumipot ngayong araw. Dapat sana paparangalan. Yan oh, nakahanda na oh. Diyan sa lugar sana na yan paparangalan. Ang paliwanag ng mga organizers, unawain na lang daw kasi may mga seryoso na daw na threat sa buhay. Ha? May mga seryoso na daw na threat sa buhay kaya nag-aano na sila ngayon, nagpapasiguro na ng kanilang kaligtasan. Ay wala. Pagka ganyan na mahirap na 'yan. Hmm? Yan yung problema diyan sa grupo na 'yan ng mga whistleblowers na 'yan ng mga DDS. Una, present nila noon si Gutesa. Ang tapang nung nandun sa Senado, pinipresent ni Marcoleta. Okay sana, okay. O ngayon, ang problema, after nung pag-appear sa Senado, syempre iimbestigahan na siya, ipapatawag na ng NBI, ipinapatawag na ng DOJ, hindi na sumisipot si Gutes. Yan yung nangyari dyan. Ah? Dapat kung maninindigan ka, lalo na 18 naman sila, bakit sila matatakot? Actually, kahapon, nag-press ko na sila kahapon sa Valle Verde. Nandun pa si Mike Defensor. Yung 18, 11 na. 11 na lang kahapon. O ngayon, yung 11 nawala na. Buong 18 na ang nawala. Ha? Kahapon may press ko na yan, si Mike Defensor sa Valle Verde. Yung 18 hindi na, 11 na lang ang sumipot. Paparangalan sana ngayon, nakahanda na yung magpaparangal yung mga retired na military officers. Kasi sabi ng mga DDS na mga retired military officers, pare-pareho din lang yan, si Poki, si Mitran. Ang sabi nila, saludo. Saludo daw ang mga retired na mga military officers dito sa 18 na ito dahil sa kanilang katapangan. Brave 18 nga ang tawag. Tapos kahapon, nung nag-press con, 11 na lang. Tapos ngayon, paparangalan yung 18, wala nang sumipot. Wala nang sumipot. Yan na yung yan na. Parang katulad na naman yan ni Gutesa, mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan din ang nangyari kay Gutesa eh. Ang nakakatawa dyan, paparangalan mo sa katapangan. Paparangalan mo sa katapangan. And yet, wala naman. Paano na ngayon yan? Yung pinagmamalaki ng mga DDS, si Sara Duterte, saludo din dyan. Naglabas na ng statement si Sara dyan. Sabi ni Sara, saludo. Ganun din si Pulong. Si Pulong Duterte, naglabas rin ng pahayag. Saludo. Pagpupugay sa 18 na brave ex-Marines. Kaya lang ngayon, wala na. Hindi na nagpakita. Pero ang sabi nila sabi ng mga kasamahan nila sa DDS, lang naman daw, nagpapasiguro lang. Dahil nga daw, may banta na sa kanilang seguridad. May banta na sa kanilang pero pag pinatawag daw ng ombudsman, ng Senado, ng Kongreso, attend daw. Ngayon, ito na. Ito na, mga kabunyog. Sinumpina na ng NBI itong 18 na ex-Marines. Nagpahayag ngayon sa media si Attorney Melvin Matibag na sabi niya naglabas na siya ng 20. 20 daw ang kanyang pinirmahan. Parang hindi yata 20, 21. 21 ang kanyang pinirmahan na subpina. Sino-sino ang mga sinubpina niya? Si Attorney Libby Baligod, si Mike Defensor, tapos yung 18 na ex-Marines, di ilan na 20, pati yung abogadong nagnotaryo. Inaano na ngayon ng NBI, sinubpina na, ibig sabihin, ipinapatawag na sa NBI. Ngayon, maaalala nyo, ganyan din ang nangyari kay Gutesa. Matapos si Gutesang mag-appear doon sa Senado, present ni Marcoleta, pinatawag ng NBI, hindi na sumipot. Pinatawag ng DOJ, hindi na rin sumipot. Kaya, ayan mga kabunyog, mga kababayan, problema yan? Pag hindi sila sumipot sa NBI, hindi rin sila sumipot sa DOJ, wala na naman yan. Laging ang nangyayari dito, magpe-present ng parang whistleblowers, pasabog,
Pag pinapatawag na para tanungin sa kanilang mga sinasabi, hindi na sumisipot. Malalaman natin yan sa susunod na mga araw kung talaga bang pinapanindigan na nila ang kanilang sinabi. Kasi kung talagang pinapanindigan mo yung sinabi mo, kahit naman ipatawag ka ng NBI, kahit ka ipatawag ka ng DOJ, a-attend ka. Kasi wala namang, hindi ka naman nagsisinungaling. Ang problema, yan ang nangyari kay Gutesa. Pag-present dun sa Senado, present ni Marcoleta, matapang pa si Gutesa. Nung pinapatawag na ng NBI at saka ng DOJ, hindi na. Pero ito dapat, hindi naman sila matakot kasi 18 sila. Di ba 18 sila? Oh, di sama-sama sila. Ha? Actually, mapapahiya dito sila Defensor at sila Baligod at ang mga DDS, ang Pro Duterte, pag hindi sumipot yan. Ha? Pag hindi sumipot yan. Oh, ang mga sasagutin kasing tanong ganito. May 6 daw diyan na may mga kasong may mga kasong murder. Oh, ano 'yan? Ipagpapaliwanagin sila diyan. Totoo ba na may kaso silang murder? O 'yan, ano na 'yan? Ang problema kasi kung natakot na yung 6 na 'yan na naungkat yung kanilang kasong murder. Posible talagang may kasong murder 'yan, kaya lang para siguro baka naka-archive lang, ibig sabihin nakatago lang. Eh ngayon siyempre, binabackground check na yan. Siyempre, yung 80 na yan na mga ex-marines, binabackground check na yan. Kasi, nag-submit na si Baligod ng, di ba, yung sinumpaang salaysay, sinubmit na ni Baligod sa ombudsman eh. Ang gusto nila Baligod, imbestigahan na ng ombudsman. Anong ginawa ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya? Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, NBI, imbestigahan nyo ito. Dineputize na ng ombudsman ang NBI para magsagawa ng investigasyon. Kasi siyempre, napakaraming trabaho ng ombudsman. Yung mga kaso sa flood control, marami yan. O kung sila pa ang mag-iimbestiga dyan sa 80 na yan, mauubos ang oras nila. Kaya ang ginawa ni Ombudsman Boying, dineputize. Mayroon talagang ganyan. Dineputize ng ombudsman yung NBI, kayo na ang magsagawa ng investigasyon. Ang ginawa naman ng ombudsman ni Atty. Melvin Matibag, pinadalhan na ng sumpina. Napanood ko yung press con niya eh. Pinadalhan niya na daw ng sumpina si Defensor, si Baligod, yung abogadong nagnotaryo at saka yung 18. Kaya lang, ang tanong, a-attend kaya sila sa patawag ng NBI? A-attend kaya sila? Oh, yan na yung problema diyan. Hindi kasama po si Baligod sa pinatawag ng NBI. Kaya nga 21 yata yung yung abogadong nagnotaryo, si Defensor at saka si Baligod tapos yung 18. So, dito mga kabunyog, mga kababayan, malalaman dito kung ito bang mga ex-marines na ito ay totoo sa kanilang sinasabi na paninindigan. Kasi sinasabi kasi nila, hindi sila pro Marcos, hindi sila pro Duterte, hindi. Gusto lang daw nilang labanan ang korupsyon. O sige, panindigan nila ang lahat ng nalalaman nila. Panindigan nila ang nalalaman nila. Paano nila paninindigan yan? Papatawag na sila kang NBI. O di sige, panindigan nila ngayon sa NBI. Ang problema kasi dyan, sa investigasyon kasi lumalabas, mga dishonorably discharged pala yan sa Marines. Pangalawa, may mga kasong murder yung 6. Tapos yung isa naman sabi ni Trillanes, traitor daw yan sa kanila noon. Nung nagkudita daw sila noon, nag-mutiny kay GMA, bumaliktad na daw sa kanila yun, sumaban na kay Gloria Arroyo. Kaya, ano yun So mga medyo questionably nga ang lumalabas dito, questionably ang pagkatao ng mga ito. Kaya, pero kahit naman anong gawin sa kanilang panggigipit, pananakot, dapat hindi sila matakot. Siyempre yung kanilang pagtindig dyan, ini-expect na dapat nila yan na ang kinakalaban nila, mga kongresista. Di ba? Ano naman ang inaasahan mo? Kakalabanin mo yung mga kongresista, sinabi mong binigyan mo sila ng pera, ay panindigan mo. Tapos ngayon sasabihin, pag hindi na naman nagpakita yan, ang sasabihin na naman, may mga banta kasi sa buhay. Parang katulad kay Gutesa. Hindi daw nagpapakita na si Gutesa kasi may banta sa buhay. Ano ba yan? Tapos, nagagalit ngayon yung mga DDS, bakit daw binabaliwala yung testimonya nitong mga whistleblowers na to? Paano mo naman bibigyan ng importansya yung kanilang mga sinasabi kapag ipapatawag mo na
hindi na sumisipot. Katulad ni Gutesa. Matindi yung mga sinabi ni Gutesa. Pero nung pinatawag na ng NBI at DOJ, hindi na sumisipot. Ang sabi na, tinakot na daw si Gutesa. Ito na naman 18. Ngayon, paparangalan pa nga lang, kagrupo nga nila yung magpaparangal, hindi na sumipot. Ewan natin, dahil NBI ang nagsupina sa kanila, baka naman sumipot sila. Hindi nga sila dapat matakot kasi 18 naman sila 18, di ba? Kaya lang, parang ang nagiging pattern na nito o pambro na nitong mga whistleblowers ng DDS, maglalabas ng kung ano-ano, mali-malitang pera, kung ano-kuno. Pagkatapos ngayon, pag pinatawag na sa investigasyon, hindi na sumisipot. Paano mo naman bibigyan ng kredibilidad yung mga sinabi nila kung kapag pinapatawag na sila ng mga kinauukulan, hindi na sila sumisipot? Mali. Yan, di ba ganun ang sabi ko kay Gutesa? Sabi ko sa mga DDS, kung talagang gusto nyong mapindown si Romualdez, kasi mainit kayo kay Romualdez, palabasin nyo si Gutesa. Huwag siyang magtago. Pati si Saldico, pabalikin nyo na sa Pilipinas. Alam nyo kung talagang gusto nilang maano si kung gusto nilang sila Romualdez ay mapin down dyan, kasi maraming alam si Saldico, pauwiin si Saldico. Pag uwi ni Saldico, itong si Gutesa lumabas. Plus itong 18 na ex-Marines na to, lumabas. Pati yung nababanggit laging madalas, yung Teksay at saka yung Estrada. Si Paul Estrada, saka si Mark Teksay. Lumabas na rin yun. Yan. Kapag yan ang nagsama-sama, talagang consistent ang kanilang sinasabi, matindi yan. Yan yung talaga. Ang problema kasi kay Saldico, wala naman daw siyang kinuha kahit piso. Sino namang maniniwala doon? Wala kinuha kahit piso? Walang ninakaw kahit piso. Tapos, sabi nila Junvic Rimulya, pwede yan, bumalik sa Pilipinas si Saldico. Pero magsauli muna siya. Hindi bababa sa 50 billion ang dapat niyang isauli. Ay mukhang hindi naman kaya ni Saldicong magsauli. Kahit piso, ayaw yatang magsauli kasi wala naman daw siyang walang nagiging matibay na whistleblower Kasi yung si Gutesa nagtago na. Pagkatapos na i-present ni Marcoleta, nagtago na. Ito namang Brave 80 na ito, pagkatapos i-present ni Baligod at saka ni Defensor, ewan natin kung lalabas pa yung mga yan. Pero ngayon, hindi na nga nagpakita. Di ba? Hindi na nagpakita. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yung dyan. Ngayon, sino ba talaga ang nasa likod ng mga ito? Alam naman natin si Defensor, tao yan ni Gloria Arroyo. Di ba? Si Mike Defensor, tao ni Gloria Arroyo yan. Tapos kahapon, nag-press con itong mga Marines na ito, mga ex-Marines, 11 yung nag-press con. Sumipot si Esperon. Si dating PNP chief dating AFP chief. Dating AFP chief Hermogenes Esperon. Sumipot kahapon. Kumbaga, binost niya yung moral ng mga Marines, yung mga ex-Marines. Saludo daw siya dito. Sino ba si Esperon? Dalawa yan. Yan yung AFP chief nung panahon ni Gloria, tapos tao rin yan ni Duterte. Duterte yan. Ay nakakatawa nga yung mga yung nag-press ko na yan ng mga ex-Marines. Hindi daw sila Duterte, pero nung nagganon si Esperon, nagganon na rin sila. Pero hindi daw sila Duterte Hindi daw sila Duterte, ay nandun si Esperon. Tapos nagganito si Esperon. Tapos nagganon na rin sila. 'Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nasa likod niyan si Defensor. Kilala naman natin si Defensor, tao yan ni Gloria Arroyo. Tapos si Esperon, sumipot din kahapon, matagal yan kay Gloria Arroyo. Chief of Staff yan ni Gloria. Kaya hindi na ngayon, marami na ngayong nag-iisip, parang Arroyo boys ang nag-ooperate dito. Siyempre, para ito kay Sara. Para ito kay Sara, para ito sa Duterte, pero parang ang nag-ooperate mga ni Gloria Arroyo. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam kung saan patungo itong ito. Pero ang tanong kasi dito, kaya bang panindigan ng tinatawag nilang 18 na brave ex-Marines ang kanilang mga sinabi?
Kasi kahapon sa press ko nandun pa nga si Esperon, 11 na lang. Tapos ngayong araw, paparangalan, wala nang sumipot kahit isa. Ang palusot nila, hindi naman daw yun natatakot. Ano lang, nagpapasiguro lang kasi ano daw yung buhay nila, may banta na. Kung sa susunod na mga araw ay ano pa yan, ha? Kasi parang pa isa-isang nawawala. Yung 18 naging 11 kahapon. Yung 11 kahapon, 0 na ngayon. Ha? Pag hindi na naman yan nagpakita, sasabihin na naman nila, tinakot na naman ng administrasyon, tinakot na naman ng gobyerno. Yan na lang. Yan na lang. Wala na. Pag ganyan na naman ang bunang usapan yan, wala na yan. Dapat panindigan nila kung anong sasabihin nila. Para makumbinsi ang taong bayan. Saka, alam nyo, kung ano lang sana talaga yung alam nila na totoo, yun sana sabihin nila, walang problema yun eh. Ang problema, ang dami nilang siningit. Napapansin ko, ang dami nilang siningit. Halimbawa, siningit nila si Leila de Lima. Sino namang maniniwala na si Leila de Lima tumanggap ng mali-malitang pera? O kaya, ano nga sila eh, parang inano sila ni Leila de Lima. Anong tawag dyan? Inaasar sila ni Leila de Lima. Pumasok si Leila de Lima sa Kongreso, may hila-hilang maleta. May hila-hilang maleta. Tapos may hawak siyang paper bag. Bakit may maleta? Kasi sabi may binigay sa kanyang mali-malitang pera na milyon ang laman. Tapos nung bandang uli, sabi hindi naman maleta, paper bag. O di pareho, dala-dala ni Leila de Lima, maleta at saka paper bag. Pero may nakasulat, may papel na nakalagay. Impeachment. Sara Duterte impeachment. Kaya yung dala-dala niya palang maleta at saka paper bag, mga ebidensya laban kay Sara. Anyway, doon pa lang sira na sila doon. Bakit mo naman sasabihin na nagbigay kayo ng pera kay Leila? Walang maniniwala. Si Trillanes naman, nagbigay daw si Trillanes ng pera sa mga ICC. Nagbigay daw sila kay Trillanes ng $2 million. Yun na naman Sino namang maniniwala na magbibigay si Trillanes ng pera, sinuhulan yung mga ICC investigators? Wala. Kaya lang, bakit kailangan nilang banggitin yun? Kasi gusto nilang siraan yung ICC. Gusto nilang siraan yung prosecutors, yung investigators. Para masira, pinapalabas nilang tumanggap yan ng suhol. Ito namang sa impeachment ni Sara, sila Leila de Lima ang mga dyan, porsigido dyan, sa kayong Makabayan Black, sila Arlene Brosas, sila Franz Castro. Para masira na naman sila Leila de Lima, Arlene Brosas, Franz Castro, pinalabas na naman itong mga ex-Marines na ito na si Leila ay tumanggap ng mali-malitang pera. Yan na yun. Kaya, lalong nagulo yung kanilang mga sinabi. Nawala yung kredibilidad. Pero kung nag-ano lang sila, kung nag-stick lang sila doon sa alam nila. Halimbawa, nag-deliver sila kay Romualdez, nag-deliver sila kay Dalipe, nag-deliver sila kay kay Steel Kimbo, ayun, medyo malapit sa katotohanan yun. So, kaya lang, ang problema, sumusunod kasi sila sa script ni Mike Defensor. Kahit anong sabi ni Mike Defensor na hindi naman siya dyan involved. Kasi lang daw naman siya, tumulong lang daw siya kay Baligod. Ang nakakaalam daw dyan sa 80 na ex-Marines na yan, si Attorney Baligod. Sabi ni Mike Defensor siya, tumulong lang kay Baligod. Hindi niya raw yung kilala yung mga ex-Marines na yan. Ito naman si Mike Defensor. Sino naman maniniwala na hindi siya involved dyan? Di ba? Tapos ngayon, lumabas na si Esperon. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan? Tapos, siyempre, iniimbestigahan na ngayon yung background ng 18. Siyempre, sasabihin na naman ng mga DDS niyan. Bakit nyo iniimbestigahan yung 18 na yan na ex-Marines? Dapat ang imbestigahan nyo yung in-expose nila. Yung mga sinabi nila, yun ang imbestigahan nyo. Huwag nyong imbestigahan yung 18 na ex-Marines. Unang-una, siyempre, kailangang alamin. Ito bang 18 na ito na ex-Marines ay talagang kusa nila lang yun o mayroon sa kanilang nasa likod? Yun. Kasi ano ang agenda o motibo ng mga ito? Di ba? Ano yung motibo? Bakit sila lumabas? Bakit sila ngayon nagsasabi ng ganyan? Alam nyo, ang pinakamali kasi dito sa 18 na ex-Marines, lumapit sila kay Baligod. Lumapit sila kay Mike Defensor. Duterte yan, Arroyo yan.
Pero kung lumapit sila kay Bishop Ambo David, kung lumapit sila dun sa organizers nung trillion peso march, simbahan, at saka yung Kilusang Bayan kontra Kurakot. Kumbaga, kung lumapit sila kay Laila de Lima siguro, o kung lumapit sila kila Franz Castro, o kung lumapit sila kila Risa Hontiveros, o kung lumapit sila kila Bishop Ambo David, tapos mag-offer sila na sila ay mag-i-expose ng nalalaman nila, papaniwalaan pa sila ng taong bayan. Kasi hindi yan identified kay Marcos, hindi identified kay Duterte. Ay lumapit sila kay Maligod na Duterte. Lumapit sila kay Mike Defensor na Arroyo at Duterte. Tapos na ngayon si Esperon na naman. Kasama na naman nila ngayon si Esperon. Sino ba yan? Arroyo yan at Duterte. Yung mga retired na military officers na magpaparangal sana sa kanila ngayon, sila Pokis, Duterte na naman yan. Kaya ang nangyari ngayon, paano mo sila papaniwalaan na sabi nila walang politika sa paglabas nila? Wala daw sila. Gusto lang daw nilang i-expose ang korupsyon sa bansa. Sukang-suka na daw sila. At ang nilapitan nila, partisan. Hindi identified kay Duterte, hindi identified sa Marcos. Diba? Yun, titiwalaan sila. Imaginein mo kung nag-press con sila na ang nag-present sa kanila sa press con, Laila de Lima, yung Makabayan Black, pagkatapos simbahan, sila Bishop Ambo David. Yun, kapanipaniwala yun. Diba? Ganun sana eh. Ito wala. Lumapit sila sa kampo ng Duterte. Paano naman sila papaniwala ang anti-corruption? Ay, ang daming kaso ng korupsyon ng Duterte. May impeachment nga si Sara ngayon. Ngayon, ang ginagawa na ng gobyerno, iniimbestigahan na sila isa-isa. Ngayon, lalabas na dyan ngayon kung ano ba sila. Yan yung dyan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, ang totoong motibo niyan, gusto niya na mag-develop ng tipping point. Ang ibig sabihin ng tipping point, painitin ang sitwasyon, galitin ang tao sa gobyerno. Pag nagalit ang tao sa gobyerno, yung mga military magagalit, lalo na yung mga Marines na kasamahan nila na aktibo pa sa serbisyo, magkakaroon ngayon ng pag-aalsa. Kaya sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang objective niyan ay mag-develop ng tipping point, political tipping point. Galitin ang taong bayan para makakuha ng suporta. At yung mga Marines at military na aktibo pa, makumbinse na mag-withdraw na ng suporta sa administrasyon. Para mag-rise up in arms o mag-alsa daw. Yan ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Ganon din ang sabi ni Trillanes. Kaya ganon din ang sabi ni Retired General Anyo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.